Pupunta nga kami ngayon sa school ng anak ko dahil nga kuhaan ngayon ng card. Tapos na nga yung pasukan nila kaya naman bakasyon na nila ngayon. Buti na nga lang ay umaraw-araw ngayon pag alis namin dahil nga kanina ay malakas din ang ulan. Sabi ko nga sa anak ko ay magdala ng payong dahil nga baka biglang bumagsak yung ulan. Nagulat nga ako sa dalang payong ng anak ko dahil isang piraso lang. Piling niya yata kasya kami dito sa iisang payong. Charis. Dito na nga kami ngayon sa loob ng school at dito nga muna kami unang pupunta sa teacher ng bunso kong anak. Pagkapasok ko nga dito sa room ng anak ko ay kinausap agad ako ng teacher niya. Need niya daw dalhin tong silya ng anak ko doon sa room ng grade 5. Doon nga yan sa may second floor kaya naman mapapasabak tayo. Buti na lang talaga ay kasama ko silang dalawa kung hindi wala akong katuwang dito sa pagbubuhat. At wala ding nagbibideo sa akin ngayon. Paakyat na nga kami ngayon ng hagdanan at sa mga oras ngang iyan ay naninermo na nga ako. Abay talagang hindi tinitingnan ng anak ko yung paglalakad niya dito sa hagdan. Feeling niya yata ay siya ay sila stickman kaya naman akala niya kahit malaglag siya ay okay lang. Malapit na nga kami sa katotohanan at nandito na nga kami sa room kung saan namin to dadalhin. Pagkasilip ko nga dito sa bintana ng classroom ay pagkakita ko wala namang ganitong mga upuan. Kaya naman inutusan ko tong panganay kong anak na itanong sa teacher kung dito nga talaga to. Nang maitanong niya na nga dun sa teacher kung dito talaga yung mga upuan ay pinapasok ko na nga sa kanilang dalawa. At nang maipasok na nga nitong dalawa kong anak tong upuan dito sa classroom ay bumaba na nga rin kami agad. Marami din mga nanay na nagbubuhat at naglilinis ng upuan sa kanilang classroom. At kung tatanungin niyo naman ako kung bakit pinadadala tong mga silya sa mga ibang classroom o sa ibang room ay hindi ko nga din alam kasi nga hindi ko din naman nasaging itanong sa teacher ng anak ko. Nakabalik na nga kami dito sa classroom ng anak ko at pumirma na nga ako sa mga dapat pirmahan bago ko nga kuhanin yung card niya. Kinakausap nga dyan yung anak ko ng teacher niya at sinabi nga mag-aral ng mabuti. Wala nga ako masasabi sa teacher ng anak kong to dahil nga napakabait sa mga estudyante. Napakahirap nga magturo lalo na sa madaming bata. Hindi nga biro yung pagtuturo lalo na mag-isa ka lang tapos ang dami mong tinuturuan. Alam niyo ba dati na pangarap ko din maging isang teacher? Naranasan ko nga din magturo dati dahil nga nag-OJT ako sa private school. Hindi nga biro ang maging isang teacher lalo na ang daming pasaway ngayon ng mga bata. Hanga nga ako sa mga teacher na mabait, matyaga at mahaba ang pasensya sa mga bata. Sa mga oras nga iyan ay nakaakyat na nga kami dito sa third floor. Ito naman yung classroom ng panganay kong anak. Kinuha ko naman yung kanyang card dito sa teacher niya. Hindi na nga rin kami nagtagal sa pagkuha ng card dito sa taas kaya naman bumaba na rin kami agad. At syempre dito tayo dadaan sa napakadaming hagdanan. O diba for the exercise tayo sa tanghaling tapat. Palabas na nga rin kami ngayon sa school at pauwi na nga rin kami. Buti na nga lang ay hindi pa rin naulan. At hanggang dito na nga lang muna ang ating mini vlogs. Kita-kits na lang sa susunod ko pang upload. Thank you po sa mga nagsusupport at nanonood sa mga mini vlogs ko. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!